Ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang mahalagang babala o warning dito na ibinahagi ni Ripple Bullwinkle para sa atin na nag-hold kay XRP na umaasa sa mga hardware wallet para sa ating pangmatagalang storage o pang long-term holding. Ang pangunahing issue po na tinutukan dito ay ang mga bagong katanungan tungkol sa kung gaano ba talaga kaligtas na bubuo ang mga private key o ang tinatawag nating private keys sa loob ng mga physical na kagamitan or tool na ito. Ibinasi po ang babalang ito sa isang seryoso at malaking insidente ng pagnanakaw ng Bitcoin na nakaapekto po sa libo-libong mga wallet na konektado sa isang partikular na uri ng firmware vulnerability. Sa kanyang naging pahayag dito, mariin po niyang ipinaalala na hindi dapat baliwalain ang mga detalye ng sistema ng pag-create ng key bago pa man madamay ang mga nakatago na pondo o funds natin. Yan. Tindi, sabi niya dito, 89 million stolen in under 1 hour. Ngayon, para sa akin naman, ang cold card firmware incident ay nagsisilbing isang malaking sampal sa katotohanan na ang pagkakaroon lamang ng isang offline device ay hindi po garantiya ng lubos na kaligtasan. Kung ang proseso mismo ng pagbuo ng key ay may kapintasan o depekto, ang mga pondo sa loob ay madaling malalagay sa alanganin anuman ang layo nito sa internet. At ngayon ay paano ba naaapektuhan? Paano ba naapektuhan ng isang firmware update ang security ng cold card wallets? Para mas maintindihan natin kung paano nangyari ang insidente, kailangan nating silipin ang technical na investigasyon sa likod nito. Ayon sa mga ulat na inilabas ng Galaxy Research, umabot po sa tinatayang $89 million na halaga ng Bitcoin ang na-drain mula po sa 4,585 na mga address sa loob ng tatlong magkakasunod na alon ng pag-atake. Ang pinakamapangyarihang bahagi nito ay ang katotohanan na ang mga umaatake ay hindi na kinakailangang magkaroon ng pisikal na access sa mga apektadong tool dahil ang mismong bersyon ng firmware ay lumikha ng mga predictable o madaling mahulaang wallet keys. Ayan. Ipinuntok ng mga pagsusuri ng isang pagbabago sa firmware noong March 2021 ay nagdulot po ng pagbabago sa paraan ng seed generation, kung saan umasa po ito sa isang software-based randomizer sa halip na sa original at nararapat na hardware randomness ng aparato. Ang kahinaan na ito ay nagbigay daan po sa mga masasamang elemento upang subukang hanapin at saka buuin offline ang mga keys gamit lamang ang mga pampublikong impormasyon na makukuha sa blockchain. Ang laki ng naturang problema ay lalo pang lumaki ng madiscover ang ika-4 na alon o fourth wave ng pag-atake noong bahagi naman ng August, kung saan ang kabuuang ninakaw ay umabot na sa humigit kumulang 1,816 BTC na nagkakahalaga ng tinatayang $114 million sa mahigit 5,200 na mga address. At ngayon, sa aking opinyon, ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang mga depekto sa software code ay maaaring magsilbing pinto
para sa mga malalayong pag-atake. Kahit pa ang paniniwala ng marami ay ligtas ang kanilang mga asset dahil nakatago ang mga ito sa isang cold storage device na hindi kailanman sumabit online. At ngayon ay ano ba ang solusyon at alternatibong inihaharap ng mga researcher para sa atin bilang mga holders? Bilang tugon sa mga panganib o risk na ito, itinuro po ni Ripple Bullwinkle ang iba pang mga alternatibo para sa mga users o gumagamit kay XRP. Kabilang na po ang paggamit ng mga kagamitan tulad po ng Tangent. Ayan, ang Tangent. Ipinaliwanag po niya na ang ganitong uri ng alternatibo ay gumagamit ng mekanismo kung saan ang private key ay direktang nilikha sa loob ng physical na card gamit po ang tinatawag na certified hardware randomness. Ayon sa kanyang paliwanag, ang private key ay hindi kailanman umaalis sa loob ng card. At ang sistema ay hindi po umaasa sa mga tradisyonal at komplikadong software layer para sa pagbuo ng mga keys. Bukod dito, binigyang diindig niya ang kawalan ng traditional na seed phrase sa ganitong uri ng setup. At inihalin tulad ang technology ng security nito sa mga matataas na pamantayan na ginagamit sa mga passport ng iba't ibang bansa. At ayan, para sa akin, ang pagkakaroon po ng iba't ibang pagpipilian sa market ay nagbibigay daan sa mga investors na masuri kung aling antas ng proteksyon ang pinakaangkop sa kanilang mga pangangailangan. Ang bawat technology ay may sariling paraan ng pagpapabuti ng security. Kaya mahalagang kilalanin po ang mga mekanismong ito bago magdesisyon kung saan ilalagay ang ating mga pondo. Ngayon ay bakit po napakahalagang suriin ang technical details ng iyong hardware wallet? Ang buong babala ay hindi lamang umiikot po sa simpleng pag-iwas na makakonekta ang isang wallet sa internet, kundi nakatuon po ito ng malalim sa kung paano mismo lumilikha, nag-iimbak at nagpuprotekta ang isang kagamitan sa mga private keys na may control sa ating mga asset. Ang kamakailang insidente sa cold card ay nagbigay po ng isang malinaw at totoong patunay kung bakit ang mga technical na detalye ito ay may napakalaking epekto kapag pumili po tayo ng paraan ng pagtago sa ating XRP. Para sa mga nag-iingat ng kanilang mga tokens sa mahabang panahon o long term, ang mensaheng ito ay isa pong paalala na huwag maging kampante sa pangalang hawak ng isang aparato, kundi suriin ang mismong pundasyon ng technology nito. At ayan, mga kripto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang patuloy na pag-aaral at pagiging mapanuri sa bawat balita tungkol po sa security ang magliligtas sa atin mula sa mga hindi po inaasahang kawalan. Ang pagtanggap sa mga bagong pamamaraan at pag-unawa sa mga nakaraang insidente ay nagbibigay po sa atin ng kakayahan na maprotektahan ang ating mga pinaghirapang digital asset ngayong taon at sa mga susunod pang panahon. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.